Sa ilang baryo sa Pilipinas, may mga gabi na tila may ibang uri ng katahimikan. Hindi ito simpleng tahimik na probinsya. Hindi ito normal na dilim ng gabi. Ito yung uri ng katahimikan na parang may naghihintay. Ang mga aso na karaniwang tumatahol sa bawat dumadaan ay biglang nananahimik. Ang mga manok sa likod ng bahay ay hindi gumagalaw sa kanilang kahon. At ang hangin ay parang humihinto sa pagitan ng mga puno. May mga matatanda sa baryo na nakakaalam ng ganitong gabi. Sa ganitong gabi, may mga bahay na mas maagang nagsasara ng bintana. May mga ina na nilalayo ang higaan ng kanilang sanggol sa tabi ng bintana. At may mga pangalan na hindi agad binabanggit ng malakas. Isa sa mga pangalang iyon ay ang mandurugo. Sa mga kwento ng aswang sa Pilipinas, madalas malinaw ang anyo ng halimaw. Ang manananggal ay naghihiwalay ang katawan, ang tikbalang ay may ulo ng kabayo. Ang kapre ay dambuhala sa puno ng balete, ngunit ang mandurugo ay iba. Sa maraming alamat, wala itong iisang anyo. Sa araw, maaaring mukha itong ordinaryong tao. Maaaring makasalubong mo sa palengke. Maaaring nakaupo sa tindahan habang umiinom ng kape. Maaaring nakikipagkwentuhan sa harap ng bahay ng kapitbahay, walang sungay. Walang matatalas na pangil na agad makikita. Ito ang dahilan kung bakit mas nakakatakot ang kanyang kwento. Dahil kung ang mandurugo ay tunay na umiiral sa alamat, maaaring matagal mo na itong nakikita. Ang salitang mandurugo ay nagmula sa salitang dugo. Literal, ito ay nangangahulugan ng kumukuha ng dugo. Ngunit sa mga lumang kwento ng baryo, hindi ito simpleng pag-inom. Ang mandurugo ay hindi kumukuha ng dugo ng minsanan. Ang ginagawa nito ay mas mabagal, mas tahimik, mas maingat. Ito ay kumukuha ng dugo paunti-unti, gabi-gabi, hanggang sa ang katawan ng biktima ay unti-unting mawala ng lakas. May mga baryo sa Luzon at Visayas na may mga lumang kwento tungkol sa mga batang biglang nanghihina. Hindi sila nasusugatan. Wala silang malubhang lagnat, ngunit araw-araw, tila kumukupas ang kanilang lakas. Ang kanilang balat ay nagiging maputla. Ang kanilang mga mata ay parang may lalim na hindi pangkaraniwan sa isang bata. Minsan, ang mga doktor ay walang makitang sakit, ngunit sa baryo may isang bagay na napapansin ng mga matatanda. Dalawang maliit na marka sa balat, minsan sa leeg, minsan sa balikat. Parang dalawang tuldok na hindi naman masakit, ngunit sapat upang magdulot ng bulong sa baryo bago manghina. Ang biktima na may mga gabi na may naririnig ang mga tao sa kanilang bahay. Hindi ito yabag ng tao, hindi rin ito kaluskos ng pusa. Ito ay parang may gumagapang sa bubong. Mabagal, maingat. Parang may mabigat na bagay na marahang gumagalaw sa ibabaw ng yero. Sa ilang pagkakataon, may naririnig na parang kuko na marahang kumakaladkad sa metal. Kapag sinilip ang bubong, wala namang makikita. Ngunit sa loob ng bahay, may batang biglang nagigising sa kalagitnaan ng gabi. May isang lumang kwento sa isang baryo sa Bulacan. Isang pamilya ang may batang lalaki na 8 taong gulang. Masigla siya. Mahilig tumakbo sa bukid at manghuli ng tutubi. Isang gabi, nagising ang kanyang ina dahil sa kakaibang tunog sa bubong. Parang may gumagapang, hindi mabilis. Hindi nagmamadali, parang may mabigat na nilalang na marahang gumagalaw sa ibabaw ng bahay. Pagtingin niya sa bintana, wala siyang nakita. Ngunit nang bumalik siya sa higaan ng bata, may napansin siya. Nakaupo ang bata sa kama, hindi umiiyak, hindi nagsasalita na nakatingin lamang sa bintana at sa kanyang leeg. May 2 maliit na marka na hindi pa naroon kanina. Sa loob ng mga sumunod na araw, unti-unting nanghina ang bata. Hindi siya agad namatay, ngunit hindi na siya nakatakbo sa bukid. Hindi na siya nakalaro sa ibang bata. Ayon sa kwento ng mga matatanda, sa baryo may naririnig pa rin daw sa bubong tuwing gabi. Parang may bumabalik. Kapag may sunod-sunod na panghihina sa isang baryo, nagsisimula ang mga bulong. May mga taong pinaghihinalaan, isang kapitbahay na palaging dumadalaw, isang matandang hindi masyadong nakikisalamuha, isang taong nakikitang nakatayo sa kalsada tuwing gabi. Sa ilang bahagi ng kasaysayan, may mga taong napagbintangan bilang mandurugo. Ang ilan ay pinalayas, ang ilan ay iniwasan ng buong baryo, at may ilan na hindi na muling nakita matapos ang mga paratang. May ibang bersyon ng kwento na mas nakakatakot. Sa ilang alamat, ang mandurugo ay hindi basta umaakyat sa bubong. Minsan, ito ay pumapasok sa bahay, hindi sa pintuan,
kundi sa maliit na siwang ng bintana. May mga nagsasabing kaya nitong pahabain ang dila nito ng hindi pangkaraniwan, sapat upang abutin ang balat ng natutulog na bata, sapat upang kumuha ng dugo ng hindi agad nagigising ang biktima. Kung totoo man o hindi ang mga kwentong ito, ang detalye ay paulit-ulit sa maraming baryo. Ang pagkuha ng dugo ay hindi marahas, ito ay tahimik. Sa mga panahong kulang ang paliwanag ng agham, ang komunidad ay naghahanap ng sagot sa hindi may paliwanag na sakit. Ang mandurugo ay naging isang paliwanag, ngunit higit pa sa halimaw, ang alamat ay tungkol sa takot sa loob ng komunidad. Takot na ang panganib ay hindi nanggaling sa kagubatan, kundi sa loob mismo ng baryo. Hanggang na ngayon, may mga baryo na may mga lumang paalala. Isara ang bintana kapag gabi, huwag matulog ang sanggol. Malapit yun sa bintana at kung may maririnig kang kaluskos sa bubong sa kalagitnaan ng gabi, huwag agad sumilip. Dahil kung totoo ang ilang alamat, ang mandurugo ay hindi halimaw na nakatira sa kagubatan. Maaaring isa lamang itong anino na matagal nang naglalakad sa parehong kalsada na dinadaanan mo araw-araw. At kung dumating ang gabi, na may marinig kang marahang galaw sa bubong, maaaring hindi ka nag-iisa sa bahay kahit wala kang nakikita.